Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa, lalo't higit sa ating Diyos na buhay. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Nakaka-bless tong hapong ito mga kapatid. Ano? At ngayon nga, tunghayan natin ang mensahe na hatid sa atin ng ating Panginoon sa hapong ito. Inanyayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. O mapagpala naming Ama, Diyos na dakila sa lahat, Diyos na siyang labis-labis kong magmahal. Ngayon nga sa hapong ito ay kami patuloy na nagpupuri sa iyo. Dinadakila namin ang iyong pangalan at inaalala namin, Lord God, lahat ng kabutihan na ginawa mo para sa amin. At purihin ka, sambahin ka, Lord God, sa hapong ito. Tanging ikaw lamang, Lord God, ang siyang mapapurihan. Hindi po ang aming mga sarili, hindi po ang bawat isang naririto, kundi ikaw po ang makita namin, ikaw po ang aming ma-appreciate, Lord God. At sa amin pong pagtitipon, Lord, sa hapong ito, labis po kami nagpapasalamat muli sa iyo dahil muli po ay dinako mo po ang bawat isang naririto. At alam namin, Lord, na sa mga kapatid namin na papunta pa lamang, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. At kung paano mo po kami pinag-ingatan, Lord, ganun din pong pag-iingat ang ibibigay mo sa kanila. Ganun din proteksyon, Lord, ang igagawad mo sa kanila. At sa hapong ito, Lord, sa amin pong pagtalakay ng iyong mga salita, nawa ito pong mga salitang ito ay magdulot, Lord God, ng tinatawag na transformation sa bawat isa sa amin. At nawa, Lord, makita ng bawat isa kung nasaan ang iyong anak na si Jesucristo sa mga talata, sa bawat mga salita na amin pong aaralin sa hapong ito. Nawa, Lord, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu na siyang palaging tumutulong sa amin upang maunawaan ang mga bagay, Lord God, na patungkol sa iyo. At siyang tumutulong sa amin upang mas makilala ka pa at mas palagi kaming magnangan sa iyo at hindi sa aming mga sarili. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ang bawat isa sa amin ngayon ay alam namin na kami po ay ligtas dahil tinanggap na namin ang aming Panginoong Jesucristo at ngayon nga ay nananahan sa amin ang banal na Espiritu ng aming Diyos na siyang nagsasabi na kami ay bayad na sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. At tunay nga, Lord, na ito hindi namin kayang kamtan sa pamamagitan ng aming mga sariling gawa. Tunay na ito ay dahil lamang sa mayamang biyaya mo. At Lord God, we thank you for giving us our Lord Jesus. At sa hapong ito, nawa lahat ng papuri at pasasalamat, pagdakila, at parangal ay tanging sa iyo lamang, sa aming Panginoong Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas at hari ng aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Mga kapatid, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayong umupo. So, ayan. Sino po nakakaalala nung tema natin for this month? Ayan, nakasulat sa baba. Freedom in Christ. Sabi niyo nga po, freedom in Christ. Nung nakaraan pong Thursday na nag-preach ako, may mga diniscuss tayo patungkol sa freedom na binibigay sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa hapong ito, alam ko, ang bawat isa sa inyo, sa pag-attend nyo, bawat Sunday, mas lumalalim yung pagkaunawa ninyo sa tinatawag na kalayaan na iginawad or binigay sa atin ng ating Panginoon. Tama po ba? Ibig sabihin, marami na kayong nalalaman patungkol dun sa freedom na palagi natin dinidiscuss. Pero this time, gusto ko mga kapatid na mag-focus tayo sa salita ng ating Diyos at sikapin natin na alamin kung ano ba yung mga dapat na mangyari matapos nating tanggapin yung kalayaan na binigay sa atin ng ating Diyos. So, yung freedom, may kalakip yan ng mga dapat nating gawin. Naniniwala ba kayo doon? Kasi sabi nga nung mga nakaraan, nung una, tayo ay slave. Tayo ay bihag ng kasalanan. So yung master natin, yung palagi nating sinusunod, palagi nating ginagawa, yung mga bagay na sinasabi sa atin ng kasalanan.
At alam ko naman na alam din ninyo na yung kasalanan, ito ay palagi nating naiisip every time na mababanggit yung salitang law. Kasi every time you violate a law, merong tinatawag na sin. Tama po ba mga kapatid? At sa Biblia, mayroon pong tinatawag tayo na Mosaic Law, na ito yung naging batayan during the Old Testament, lalo na ng mga Jews, na kailangan nilang sundin for them to earn salvation, for them not to perish dun sa wrath ng ating Diyos. So, ito yung alam nilang kapamaraanan para maligtas sila at hindi sila maparusahan dun sa mga kasalanan. So, alam naman natin na kapag binabasa natin yung about sa 10 Commandments, alam natin na hindi lahat makakasunod doon. 10 na nga lang to, hindi pa tayo makasunod. What more? Yung totality of the laws during the Old Testament, most specifically the Torah. At ito yung patuloy na pinanghahawakan ng mga Hudyo that time. Pero sa panahon natin ngayon, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, roughly 2,000 years, more than 2,000 years ago, nagkaroon tayo ng tinatawag na panibagong covenant. In-establish ng ating Panginoong Jesucristo the better covenant. Kung noon tayo ay naliligtas dahil sa pagsunod sa batas, yun yung iniisip nila, na alam naman nila na hindi rin nila nasusunod. Ngayon, tayo ay maliligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. So ngayon mga kapatid, gusto kong basahin natin yung 2 Corinthians 3:17. Pero bago yon, ito yung ating topic for today, transformed by freedom. Siguro alam niyo na to. Kasi pangalan pa lang ng church natin. Ano nga ulit pangalan ng church natin? So, merong transformation, merong change sa buhay ng bawat isa. Siguro may idea na kayo, pero talakayin natin. Sabi dyan sa 2 Corinthians 3:17-18, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. So yung tatalakayin natin mga kapatid, dito lang tayo iikot. Basahin nga po natin. Real freedom is not the absence of rules, but having the Holy Spirit ruling over us, bringing daily transformation into the image of Christ. So dito iikot yung tatalakayin natin ngayon mga kapatid. Sabi dyan, yung kalayaan daw ay iba doon sa alam nating kalayaan na kaya nating gawin lahat ng bagay. Ito yung idea ng mundo pagdating sa freedom. Na pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Kahit na hindi masaya yung Diyos doon sa gagawin mo. Pero ang totoo mga kapatid, ang totoong freedom is not the absence of rules, kundi yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, ang siyang nagro-rule over us sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ang bunga nito mga kapatid, yung araw-araw na pagbabago na ginagawa sa iyo ng Diyos. Anong klaseng pagbabago ba to? Pasama ba? Palala ba? Hindi po. Sa paganda ng paganda ng paganda. Dahil ang dulo ng transformation na inumpisahan sa atin ng Diyos is to conform us to the image of His Son, Jesus Christ. Maganda ba yan mga kapatid? O magandang maganda? O magandang magandang maganda? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, balikan natin mga kapatid, kasi alam naman natin na even during this time, malaking usapan pa rin, paano ba tayo maliligtas? Kailangan ba nating sundin lahat yung utos ng Diyos? O kailangan lang nating manampalataya kay Kristo para tayo maligtas?
Alam naman natin na tinalaki na natin yan during the past few days, past few weeks, this whole month almost. No? Na yung kaligtasan makakamtan ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa kakayanan mong sumunod doon sa batas. Tanungin ko kayo mga kapatid, sa batas ng mga magulang ninyo, mga utos ng magulang ninyo, meron na ba kayong sinuway? Siguro lahat tayo meron. Sino ditong wala? Ang bait mo naman. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Hallelujah mga kapatid. Pero totoo, no? Kahit utos pa lang ng mga magulang natin, ang hirap ng sundin minsan. What more yung utos ng Diyos? Pero napakabuti ng ating Diyos na buhay. Bakit? Kasi alam niyang hindi mo kayang sundin lahat. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Instead na parusahan ka, binigyan ka niya ng kapamaraanan para lahat ng batas masunod mo sa pamamaraang hindi ka mahihirapan. All you need is to put your faith in Christ. And you will be saved. Now, in Exodus 32, chapter 32, 33, 34, this was the time na after yung Israelites ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. Pagkaalipin nila sa Ehipto. At alam niyo ba na during that time, talagang makukulit ng mga to eh. No? Niligtas na nga sila ng Diyos, dineliver na sila from Egypt, from slavery. And yet, nagawa pa rin nilang gumawa ng replacement sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Noong time na hindi bumababa si Moses, hindi nila makausap, hindi nila makagilap, nag-decide sila na gumawa ng golden calf. Na ito yung magsisilbing Diyos or tagapag-intercede nila every time that they will face a battle, lahat ng mga pangailangan nila. It's as if yun yung pamalit nila sa Diyos na siyang nagligtas sa kanila mula sa pagkabihag sa Ehipto. At this time talagang yung galit ng Diyos sa ginawa nila. Siguro naman, kung kayo yung Diyos, deserve talaga nilang kaparusahan. Ginawan mo na ng maganda, tapos ganun pa yung igaganti nila. Pero alam niyo mga kapatid, during this time, Moses, who led the Israelites out of Egypt, siya yung ginamit ng Diyos para yung Israelites is mailabas from Egypt. Sabi niya dito, but now if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Willing siyang isacrifice yung kanyang buhay para lamang maligtas yung mga Israelites. Pero alam niyo mga kapatid, napakaganda ng response ng ating Diyos. Whoever has sinned against me, I will blot out of my book. He is just. Sabi niya dyan, sunod, but now, go and lead the people to the place about which I have spoken to you. Yung pinangako ng Diyos na lupain na para sa kanila. Inutusan niya pa rin si Moses. No, hindi ko i-accept yung offer mo. Ang gusto kong gawin mo, i-lead mo sila papunta doon sa pinangako kong lupain. Do you see? Instead of focusing on the punishment, he still remembered his promise. Promise pa rin ang inuna ng Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Nilapastangan siya kasi ginawan siya ng pamalit eh. And yet, still, his promise. Yung promise pa rin. Napakabuti ng ating Diyos. Exodus 33, mga kapatid. Sabi dyan, and the Lord said to Moses, this very thing that I have spoken, I will do. For if you have found favor in my sight, for you have found favor in my sight, and I know you by name. Hallelujah. Marahil makikita nyo, medyo malayo to, pero gusto ko lang kasi kayong bigyan ng background kung bakit tayo aabot dun sa discussion natin, bakit tayo umabot dun sa conclusion natin kanina.
no? Yung main focus ng ating talakayan. So sabi diyan, mga kapatid, this very thing that you have spoken, I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name. Alam nyo, during that time, Moses pleaded with God to spare the Israelites. At palagi siyang nakikipag-usap sa Diyos doon sa tent of the meeting. No? This is the place where God's presence dwells during that time. No? Dito kinakausap ni Moses na para bang isang magkaibigan lamang ng yung Diyos na hindi kayang o hindi nararanasan ng ibang tao during that time. So, alam niyo mga kapatid, dito natin makikita that even Moses has intimacy with God. Nakita niyo po ba? Otherwise, hindi sasabihin ng Diyos, I know you by name. During that time, kapag tinatawag mo isang tao sa kanyang pangalan, ibig sabihin, kilala mo siya. At marahil, close ka sa kanya. Kaya nga, tingnan mo yung katabi mo, kilala mo ba yung pangalan yan? Guilty ako dito, hindi ko kayo matandaan, ang dami nyo kasi. Tanda ko kayo sa mukha. Ganon ka-intimate si Moses. No? To the point, mga kapatid, that he even asked God to show him His glory. Pero we know what happened during that time. He said, I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my name, the Lord. And I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. But he said, you cannot see my face. Why? For man shall not see me and live. What is the implication nito, mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? But you cannot see my face. Intimate siya kay God. Pero hindi inalaw ni God na makita niya yung kanyang mukha. Bakit? Kasi for a man shall not see me and live. God knows that if Moses saw God's glory, the totality of His glory, hindi niya kayang maarok at hindi niya kayang i-handle. Bakit? Kasi meron tayong mga limitations bilang mga tao. Pero alam niyo, napakabait ng ating Diyos. Kasi sabi diyan sa susunod, and the Lord said, behold, there is a place by me where you shall stand on the rock. And while my glory passes, I will put you in a cleft of the rock. And I will cover you with my hand until I have passed by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. And during this time, mga kapatid, when this happened, when Moses saw God's glory through that cleft of the rock, alam niyo yung cleft talagang, ano yan eh, kung makikita niyo yan sa isang, para siyang, sa ibang paglalarawan, para siyang kuweba or para siyang siwang. Na may dalawang gamit yan eh. In Isaiah, parang yan yung pinagtaguan ng mga taong sabihin na natin hindi sumusunod sa Diyos. No? At sinabi doon ni Isaiah na kahit magtago kayo dyan, hindi nyo matatakasan yung parusa ng Diyos. No? But this time, God uses this as a way para kahit papano makita ni Moses yung partial of God's glory. And this time, nung nakita ni Moses yung glory of the Lord, partial glory of the Lord, sabi ng ating Panginoon, you shall see my back. Kasi talagang hindi niya pa rin maunahan. Ang dinedenote nito, mga kapatid, is that meron pa rin tayong limitations. No? Hindi talaga natin kayang i-handle yung glory of God. Kung that time, ikaw yung nandun, pag pinilit mo makita yung glory ng Lord, malamang hindi mo kayang i-handle. Bakit? Kasi even during this time, partial lang yung nakita ni Moses. No? At nung bumaba siya, nakita siya ng mga Israelite at even ni Aaron,
they were frightened. Kasi nagniningning yung mukha niya. Partially nakita niya yung glory ng ating Diyos. At nagningning yung mukha niya. At nung makita siya ng mga Israelites, they were frightened. Kaya alam niyo, during this time, what Moses did, meron siyang veil na siyang pinangko-cover niya sa kanyang mukha. Sabi ng ibang mga, sabi rin ni Paul, kaya daw kinover yon is because that glory, that shine in Moses' face upon seeing the partial glory of God is fading. Ibig sabihin, nawawala. No? At tuwing si Moses ay magko-commune with God, kakausapin niya si God dun sa tent of the meeting, tuwing papasok siya doon, tatanggalin niya yung kanyang veil. Pero tuwing lalabas siya, ibabalik niya ulit yun. No? At ang sinasabi doon is, every time na lalapit siya sa Diyos, kailangan niyang alisin yun or inaalis ng Diyos in some way, yung veil na yon spiritually. Kasi yung veil na yon, alam niyo ba mga kapatid, ang sinisimbolize nun is spiritual blindness. Sabihin niyo nga, spiritual blindness. Spiritual blindness. Ito yung pinakasakit ng marami sa atin. We are blinded spiritually, kaya hindi natin makita yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ng ating Diyos. At yung role ng Holy Spirit sa lahat ng mga nangyari. And this time, we will uncover each and every one of them, what they did for us. Sabi dyan? Ayan. Ito lang nakita kong image na medyo malapit. Yung iba kasi medyo Ayan. So, ito during that time when Moses, nung bumaba siya, nagniningning yung kanyang mukha. Wala akong makitang parehasan Pero, when the time comes na makikita siya ng mga Israelites, kasi natatakot silang lapitan siya or kausapin siya. Kaya ang ginagawa niya, nagbe-veil siya. And during that time, pwede niya na makausap or lumalapit na yung mga Israelites sa kanya. Because they were frightened. Kasi hindi nila alam kung ano nangyayari kay Moses. Pero napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Kasi even though God showed to us and to those Israelites that veil, that symbolizes spiritual blindness. Hindi natin pagkaunawa sa mga bagay na spiritual. When Paul wrote to the Corinthian church, hindi naman lingid sa kaalam ng mga taga-Korinto na talagang merong tinatawag na spiritual blindness. Hindi nung time ng 2 Corinthians, kasi pangalawang sulat na to ni Paul sa kanila. Even during the 1 Corinthians, binanggit niya na. Sabi niya dyan, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory, which is, sino? Si Jesus Christ. Kung alam lang nila that Jesus Christ is the Lord of glory, yung matagal na nilang iniintay, di sana hindi nila ipinako si Jesucristo. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. And these things, sabi niya, God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. So mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo that in order for us to understand God, to fully grasp His glory,
we need the Spirit. At anong Spirit yung tinutukoy natin dito? The Holy Spirit. The Spirit of God. Kaya kung tatanungin niyo ako, sino ba yung mga taong totoong malaya? Sila yung mga taong pinananahanan ng banal na Espiritu. So tanungin mo nga yung katabi mo, nasa iyo na ba ang banal na Espiritu? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Now, minsan, guilty rin ako dito. I disregard the Holy Spirit. It's as if, parang hindi siya Diyos. Yeah, I believe in God. I believe in Jesus Christ. And yet, I take for granted His Holy Spirit. Not knowing that the Holy Spirit is the one who is with us today, helping us, empowering us to glorify Jesus and our Lord God. Minsan nakakalimutan natin. Minsan tinitake for granted natin. Okay lang. Okay lang na i-disregard ko yung Holy Spirit. Basta magpe-praise and worship ako kay Jesus, ganito, ganyan. Pero hindi natin nauunawaan na napakahalaga ng trabahong ginagampanan ng Holy Spirit sa ating mga buhay, sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sinasabi, daily transformation. And we cannot transform ourselves. Isang katotohanan, mga kapatid, kahit gustuhin mong bumait, hindi mo magagawa sa pansarili mong kakayanan. Babalik at babalik ka. Mahuhulog at mahuhulog ka. Madadapa at madadapa ka. Kaya nga sinasabi ng ating Diyos, you will be saved because of God's grace. If you put your faith in Christ, you will be saved. Pero kung ikaw ipipilit mo sundin lahat ng law, you will fall and fall and fall over and over and over again. Bakit? Kasi isipin mo, no? Iniisip mo, sabi ng iba kasi, pa-Kristiyano pa kayo. Sabi niyo, malaya kayo, pero ang dami niyo namang sinusunod na utos ng Diyos. Well, to tell you, hindi ko sinusunod yung utos ng Diyos dahil gusto kong maligtas. Kundi sinusunod ko yung utos ng Diyos dahil niligtas niya na ako. At ganun dapat, mga kapatid. Sumusunod ka na because He has already saved you. Hindi ka susunod dahil gusto mong maligtas pa. Ligtas lang. No? Napakabuti ng ating Diyos. During this time, it's been highlighted to us that all of us have spiritual blindness na tinatawag. Hindi natin maunawaan yung Diyos. Therefore, we cannot comprehend His glory. We cannot really grasp yung glory of God. Kaya nga sinabi doon during the Old Testament, when Moses encountered God, nung nagliwanag yung kanyang mukha, partial, nakikita na the glory has been fading. Bakit? Kasi may limitations yung tao. And during this time, hindi pa niya rin kilala si Jesus Christ. Which later on, malalaman ninyo. Or alam ko kanina, nabanggit ko na that Jesus Christ is the glory of God. That time, the covenant was established, no? Law. Yung kailangan sundin. But this time, during the new covenant, you just receive God's grace through faith. At napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. And this time, He is giving us the opportunity to fully understand His glory. Sabi niya dyan, for who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him. So also,
No one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. How many of you nagbabasa kayo ng Bible? Sino dito nagbabasa ng Bible? And every time na magbabasa kayo ng Bible, merong nare-reveal sa inyo. How many of you, pag nagbabasa kayo ng Bible, nakikita nyo si Jesus Christ? Or nahahanap nyo si Jesus Christ dun sa mga verses, sa mga scriptures? Do you know that everything in the Bible is all about Jesus Christ? Even during the time of Moses, naalala nyo ba nung time na si Jesus Christ was resurrected? No? During yung two men that travel, no, to Emmaus. Na-meet nila si Jesus Christ, but they don't recognize Jesus Christ. Tagal nilang magkausap. And-explain pa nga ni Jesus Christ that even during the time of the prophets, lahat ng scriptures ay patungkol sa Kanya. And-explain niya yun isa-isa sa kanila. Pero upon breaking the bread, no, with them, doon lang nila na-recognize, si Jesus Christ pala to. Si Jesus Christ pala yung kasama namin. So even Jesus Christ knows that everything in the Bible points to Him. Kaya every time pala na magbabasa kayo ng Biblia, makikita nyo si Jesus Christ. Napakaraming propesiya, mga hula during the Old Testament that foreshadows the coming of the Messiah, which is Jesus Christ. Kaya even the law itself, sinabi niya, I am not here to abolish them. I am here to fulfill them. And from that word, fulfill them, ibig sabihin, tinupad niya lahat nung nakalagay sa scripture na patungkol sa Kanya. Sinabi rin sa Biblia na siya, yung kaisa-isang righteous, perfect na nakasunod sa will ng ating Diyos Ama. And this time, He is offering you salvation. He is offering you salvation. Bakit? Kasi ayaw niya na ma-burden ka pa sa pagsunod sa mga batas. Para lang iligtas yung sarili mo. Sinunod niya na lahat ng batas. At sa pamamagitan ng ginawa niya, lahat ng taong manampalataya sa Kanya ay parang nakasunod na rin sa batas. That's why napaka-importante mga kapatid ng pagtanggap kay Jesucristo bilang ating sariling tagapagligtas. Your personal Savior. And during this time, kaya natin tinatalakay itong freedom in Christ. Kasi tanging kay Kristo mo lamang matatagpuan yung totoong kalayaan. The freedom from sin. The freedom from death. Which is lahat tayo alipin nito before. Pero ngayong tinanggap mo si Jesucristo, nasa iyo na, nananahan ang Kanyang banal na Espiritu, yung sin and death, wala nang kapangyarihan over you. Kaya kung babasahin nyo talaga yung Galatians, mapapakamot talaga kayo sa ulo eh. Kasi tinanggap na nila si Kristo. They have heard the gospel that Jesus Christ is the Messiah, that faith alone in Jesus Christ is enough to save, for them to be saved. And yet, bumalik pa rin sila. Nagpasway pa rin sila dun sa mga Judaizers, nagsasabi sa kanilang, kailangan mo sumunod sa batas, kailangan mo magpatuloy, kailangan mo gawin itong mga bagay na blah, 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 blah. Parang, kumbaga, ito yung, kung tumatakbo kayo sa race, parang ganito yun eh. No? Yan yung finish line. Ito yung starting line.
This was the time na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Kung ikaw yung taga-Galacia, ganito yung nangyari sa'yo. Tumatakbo ka, ang ganda na ng race na tinatakbo mo, malapit ka na sa finish line. Pero ang problema, nung nasa kalagitnaan ka na, parang nagpahila ka pabalik dun sa starting line. Kaya sabi ni Paul, ang ganda na ng karera. Sino ba? What causes you to stumble? Bakit kayo bumalik? Ginigiit ni Paul that Jesus Christ alone is the way for you to be saved. Not following the law. Kaya nga mga kapatid nakikita natin marami sa atin talaga spiritually blind. Hindi natin talaga alam yung katotohanan tungkol sa Diyos. Ano ba talaga yung gusto niya? Ano ba talaga yung ginawa niya? Ano ba yung mga ginawa niya at ano ba yung epekto nito sa atin? Kaya during this time, sabi dyan, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Dahil during the resurrection of Jesus Christ and upon His ascension, doon, iniwan niya sa atin yung kanyang Holy Spirit. And this time, we can fully grasp the glory of God. Marami sa mga propeta, inintay nila ng matagal yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi nila nasaksihan. During that time, nasaksihan ng mga disciples at ng mga nabuhay during that time. Pero ganong kabuti ang Diyos na kahit tayo nasa panahon ngayon, hindi man natin sila lahat nakasama at nasaksihan. Alam natin sa loob natin. No? We have the privilege na manahan sa atin yung banal na spirito ng ating Diyos. Which is in the Old Testament, piling mga tao lamang yung merong guidance of the Holy Spirit. Hindi pa nga inside of them, upon them. Yun yung mga ginagamit na terms in the Old Testament. Ibig sabihin, wala sa loob nila. Kasama lang nila. Pero tayo, mga kapatid, nasa loob natin, nananahan ang Espiritu ng ating Diyos. Kaya every time that you will seek God, you will find Him. Kaya magbabasa kayo ng Biblia, talagang every time maraming marireveal sa inyo. Sana lang talaga nagbabasa tayong lahat ng Biblia. Alam nyo, every time, every Wednesday, marami kaming napag-uusapan. Supposedly may mga meetings, no? Pero hindi natatapos yung meeting na hindi namin napag-uusapan yung mga revelations ng Diyos habang binabasa namin yung Biblia. Ng core group, pag nag-uusap kami during Wednesdays, talagang glory to God. Alam niyo mga kapatid, napakaraming revelation ng Diyos. Sana lang may chance tayo na every time magkaroon tayo ng ganung pagtitipon para pag-usapan. Ano ba yung mga nire-reveal sa atin ng Diyos? Ano ba yung mga natututunan natin about Him? Ano ba yung mga nalalaman natin about Him? Kasi noon, kung nabuhay tayo, we are in place, kung nasa katayuan tayo ni Moses during that time, tapos nananahan na sa atin yung banal na spirito, siguro we will be able to see. Siguro lang naman, ito personal lang. Pero glory to God, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. Pwede ba natin siyang palakpakan? Paul clarified that the spirit that they have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand the things freely given us by God. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. At napakabuti ng Diyos, mga kapatid,
Because sabi nga sa John 1:14, the Word became flesh. The glory of God became flesh and made His dwelling among us. Sabi diyan, we have seen His glory. The glory of the one and only Son who come from the Father, full of grace and truth. So, ulit, sasabihin ko sa inyo, how amazing is it that the glory that would kill us if we saw it became flesh and died for all of us. Yung glory of God na during that time was very limited para sa ating understanding, para sa ating ability to grasp. Ngayon is fully revealed to us. He has been made into flesh and died for all of us. At kung babalikan natin kanina, Moses pleaded to God para iligtas yung Israel. Kunin mo na lang ako, Lord. Patawarin mo lang sila. Pero God did not accepted his offer. Why? Because God knows the best thing to do. Hindi niya hinayaan na isakripisyo ni Moses yung buhay niya. At gaano kabuti ang Diyos, at gaano niya kayo kamahal, gaano niya tayo kamahal. That He even sacrificed His own Son, His one and only Son, to die in your stead, in your place. Si Moses, he is a prophet. Kung tutuusin, baka pwede nating makonsider, or baka pwedeng consider ni God. Pero alam ni God never kayong magiging sapat para iligtas lahat. Ang kaisa-isang paraan para maligtas ang lahat sa pamamagitan ng kanya nag-iisang anak na siyang mamamatay para iligtas tayo at para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, sabi nga, ulitin natin, now the Lord is the Spirit. Minsan nababaliwala natin yan, the Lord is the Spirit. Pero, napakahalaga pala niyan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. That's why we can enjoy our freedom today. Freedom that the Holy Spirit is the one ruling over us. Jesus Christ is our Master, our Savior. No? At tuwing titingnan natin yung glory ng ating Diyos, hindi na natin kailangang magsuot ng veil. Ibig sabihin, the spiritual blindness has been eliminated from us. Wala nang spiritual blindness. You will now be able to behold, to see the glory of God. And by seeing the glory of God every day, every time, the more you look into God's glory, the more you become the glory of God. Kaya nga every time na isisik nyo si Jesus Christ, the more you know about Him, the more you will be like Him. Nararanasan nyo ba sa buhay nyo? Yung testimony ng church natin, changed life. Napakaraming buhay dito ang binago ng Diyos. Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon, palakpakan natin siya. At ito na, yung sinasabi natin kanina. Yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos, yung freedom na binigay sa atin ng Diyos, hindi yun yung end of the story. Actually, may kasunod doon. He has given you freedom from sin and from death para every day you will be transformed. Every time you will be transformed from time to time into the image of our Lord Jesus Christ. From one degree of glory, sabi dyan, to another.
Kaya kung babasahin nyo rin to, 2 Corinthians 3:17, imposible talaga na bumalik pa kayo doon sa paniniwala, no? Na yung old covenant, dapat pa rin natin siyang gawin or i-consider para tayo maligtas. Napakalinaw na sinabi. 2 Corinthians 3:5-6, actually from start of 1, verse 1-6, kinokontrast na dyan ni Paul yung Old Covenant at New Covenant. At nilinaw na dito, ano ba dapat yung ating isulong? Ano ba dapat yung ating paniwalaan? Yung Old Covenant ba o yung New Covenant? Sabi dyan, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant. So ano dapat pala yung mini-minister natin? Old or new? Nilinaw pa niya dyan. Bakit yung new? Kasi not of the letter, but of the Spirit. Not of the law, but of grace. Bakit? Kasi the letter kills, but the Spirit gives life. So kung yung Espiritu nasa iyo, it will give you life. It will not kill you. It will not condemn you. It will not put you to shame. But instead, it will give you life. And this time, sinabi ni Paul that we are ministers of the new covenant. And 2 Corinthians 4:6 says, for God who said, let light shine out of darkness. Yung light na tinutukoy dyan, yung understanding natin about God, no, has shown into our hearts to give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kaya totoo talaga yung sinabi sa Biblia. If you know the truth about God, about Jesus Christ, you will be set free. Set free from the obligation of laboring for yourselves para ikaw ay maligtas. Your self-effort para ikaw ay maligtas. Kundi ang gusto niya, manampalataya ka kay Kristo, na alam natin na siya yung fullness of the glory of God. Na noon hindi natin maunawaan, na noon hindi natin mag-grasp, pero ngayon, because of the Spirit of God that dwells in us, nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, every time that we will seek Him, every time that we will search for Him, we will find Him and we will know Him even more. Mas makikilala mo siya. Hallelujah. Sabi nga, the more we look at Jesus, the clearer His reflection becomes in us. Sino dito, sinasaliksik nila lahat ng katotohanan about kay Jesus? Kinikilala pa nila si Jesus through the Scriptures. O sino na lang yung gustong mas makilala pa si Jesus Christ? Sinasabi ko sa inyo, if you seek Him, one day you will find yourself, you will become more like Him. Araw-araw, siguro, walang tao na hindi lumalabas ng bahay o umalis ng kanilang bahay nang hindi titingin sa salamin. Minsan nga ako, kapag napatingin lang ako sa kotse, pagka yung nagre-reflect yung ano ko talagang minsan. Minsan ganun pala. Di natin maiwasan, tama. Why? Because we want to make ourselves presentable to other people. Tama ba? Iniiwasan natin na baka may mapansin sa atin, ay, dapat pogi tayo, dapat maganda tayo sa harap ng ibang tao. Dapat presentable tayo. Kaya nga minsan bumibili pa ng yung ano bang tawag doon? Full body na mirror. Talagang
Alam ko na wala sa atin umaalis ng bahay na hindi tumitingin sa salamin. But this time mga kapatid, gusto ko, hindi na tayo titingin sa salamin. Ito yung challenge natin sa sarili natin. Na tuwing titingin tayo sa salamin, hindi na para gawin yung sarili nating presentable sa ibang tao. Sana, when we look in the mirror, it's not because we want to appear presentable to everyone, but to represent Christ to everyone. Ang goal mo, ang challenge sa atin ngayon mga kapatid, hindi papugiin yung sarili mo, hindi pagandahin yung sarili mo para ma-appreciate ka ng ibang tao. Kundi, dapat every time, nare-represent mo si Jesus Christ to everyone. Na kung titingin ka sa salamin, pag na-meet mo yung sarili mo, kung ikaw man ay nasa katauhan ng ibang tao, you will see Jesus Christ in you. At mangyayari lang yon if we have His Spirit inside of us. Inside of our hearts. The Spirit that reveals everything about Him. The only way for you to represent Christ is for you to know everything about Him. Kapag alam mo lahat ng bagay patungkol sa Kanya, you can represent Him more. Pag ikaw ay ambassador ng isang produkto, kailangan alam mo lahat patungkol sa product na yan. Kung ikaw ay ambassador ng isang bansa, kailangan alam mo lahat yung interest ng bansa, yung lahat patungkol dun sa bansa, yung history, almost everything, dapat alam mo. Kasi kung haharap ka sa ibang tao, tapos hindi interest ng bansang nire-represent mo, yung dala-dala mo, mapapahamak. So again, gusto ko, kung titingin kayo sa salamin, sana, ang goal natin hindi na para maging presentable sa ibang tao. But every time makita natin yung pagbabago sa sarili natin, that every day that we look in the mirror, mas nagiging kamukha natin yung Diyos, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Sabi dyan, real freedom is not the absence of rules, but having the Holy Spirit ruling over us, bringing daily transformation into the image of Christ. Ang nais ng Diyos para sa atin, kung naaalala ninyo, at the coming of our Lord Jesus Christ, kung ano yung katawan na meron siya, kung ano yung inheritance na meron siya, same with us. That is the fullness of our transformation. That is the time that we can really be Christ-like. But that doesn't mean na hindi natin alam kung kailan babalik si Jesucristo. Hello, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pero okay lang ba yon na pag malapit na lang siyang bumalik, saka na lang tayo mag-effort? Para maging kamukha niya. To represent Him. We take this opportunity today na meron tayo. Buhay ka ngayon. You have the opportunity to look like Christ even more and more and more each day. Kaya tatanungin ko kayo mga kapatid. Dito na ako magtatapos. Gusto niyo ba na makita ng ibang tao na talagang totoong malaya kayo? Gusto niyo rin ba na in the eyes of God, ginagamit natin yung kalayaan na binigay niya sa atin to glorify Him? Kung yes ang sagot niyo sa dalawang yon, you need to submit to the Holy Spirit.
so that you will be transformed. Every day, each day, until such time na dumating yung fullness of our transformation sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung totoong taong malaya, hindi yung taong nagagawa lahat ng gusto niyang gawin. A free person is not a person who do everything that makes him happy. But he is the kind of person who do everything to make God happy. We can never please God with our own efforts. And yet, maganda pa rin, no? Na magbalik tayo ng magandang ganti sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kung tutusin, hindi niya tayo kailangan. Pwede naman niya tayong burahin na lang sa mundong ito. Pero He chose na ibilang tayo bilang parte ng kanyang pamilya. Though we are adopted sons and daughters, He treated us just like His own. So, ngayong binigyan ka ng Diyos ng kalayaan from sin and from death, make your life a worthy sacrifice. Serve Him and bring glory to His name. Kahit saan ka man naroroon, sino man yung kaharap mo, sa anumang panahon, piliin mo to give glory to God, to represent Christ the best way you can. And the Holy Spirit will help you. When you receive Christ in your life, the Holy Spirit is now dwelling in you. Yung mga bagay na imposible para sa atin bilang mga tao na magawa, kaya na nating gawin ngayon dahil nasa atin na yung Espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos. And you will not be confused anymore. Bakit? Kasi every time, God will reveal Himself to you through His Spirit. Sabi nga kanina, who can know the things about God other than His own Spirit? So dahil nasa na yung Espiritu ng Diyos, you can know the truth about God. And when you find the truth about God, when you find Him, Jesus Christ, He will set you free. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Bago kayo umuwi, isipin nyo na kung ano yung bagay na dapat nyong isuko sa Panginoon. The stronghold of sin, of the enemy sa inyo. Galit ba yan? Unforgiveness? Ano mang bagay na nag-o-occupy ng space in your life, na siyang nagsisilbing sagabal sa paggalaw ng banal na spirito sa buhay ninyo. Isipin niyong mabuti kung ano yung mga bagay na yun. Iiyak niyo na sa Panginoon. Surrender it to God. Alam ng Diyos kung ano mas makakabuti sa'yo. Alam ng Diyos na si Kristo yung makakabuti para sa'yo. Alam ng Diyos na yung banal na spirito yung makakabuti sa'yo. Hindi yung kasalanan. Hindi yung kung ano pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mapagpala naming Ama,
Diyos na dakila sa lahat. Tunay na kahanga-hanga ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan. Maraming salamat po, O Diyos, dahil sa hapong ito, alam namin na Ikaw ay kasama namin. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin, Lord. That today is the day of liberty. Na kung anumang bagay, ang stronghold ng kaaway sa buhay namin, Lord, alam namin that you will deliver us from those. Just like how you delivered the Israelites from slavery. Kung paano ang bawat isa sa amin ay pinalaya mo sa kasalanan, Lord. I know that you will deliver us today from those things. Dahil sinabi mo na sapat na ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo para kami maligtas, para kami ay reconcile sa iyo, Lord. Nang tuluyan na ang bawat isa sa amin ay panahanan ng iyong banal na Espiritu. At every day, araw-araw, Lord God, ang bawat isa sa amin ay maging kagaya, kamukha ng iyong anak na si Jesus. Sa hapong ito, Lord, we thank you for your revelations. We thank you for the things that you revealed to us. Every time that we will seek you through your word. Through your word. Hallelujah. Maraming salamat po. Dahil every time na maghahanap kami, palagi ka namin nasusumpungan. At nawa, Lord God, patuloy na ang bawat araw na lumilipas sa aming mga buhay ay hindi masayang at magkaroon ito ng kabulahan sa pamamagitan, Lord, ng paggamit sa amin sa iyong misyon dito sa mundong ito, sa pinapagawa mo dito sa mundong ito, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, patuloy mong ipaparealize sa amin, Lord God, ang mga importanteng bagay na patungkol sa iyo. Ang lahat ng gusto mo, ang lahat ng meron sa iyo. At nawa, Lord God, hallelujah, sa hapong ito, bigyan mo kami, Lord, ng comfort every time that we feel ashamed because we have again violated some of the laws. May we always remember that what Christ did on that cross is enough for us to be saved. At susunod kami, hindi dahil takot kami mapunta sa impyerno o maparusahan mo, Lord God, kundi dahil alam namin na ito yung dapat naming gawin. Dahil niligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Out of love, Lord God, hallelujah, na siyang nauna mong ipinamala sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord God, balutin mo ang bawat isa ng iyong mayamang biyaya at pagmamahal. At maging sapat itong dahilan upang araw-araw sa aming mga buhay, Lord, ay patuloy kaming magsikap na mabuhay ng may kabanalan at mabuhay na lahat ng aming ginagawa ay para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Sa hapong ito, sinasaway namin lahat ng gawa ng mga kaaway na siyang bumibihag sa amin, Lord. We declare victory over these things. By the blood of Christ, we are triumphant. And send your Holy Spirit to guide us. Especially, Lord, those people who haven't accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Mangusap ka sa kanila, Lord. Mangusap ka sa kanila. Sila ang mga bihag ng kasalanan. Sila ang mga bihag ng kamatayan. Sila ang bihag ng kahihiyan. Because of the accusations of Satan. Dalangin namin, Lord God, na palayain mo sila sa mga bagay nito and reveal to them
the glory, your glory, Lord God, through your Son, Jesus Christ. Nawa, Lord God, dumating sa punto ng buhay nila na makilala nila ang aming Panginoong Hesukristo at matanggap nila ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Dahil sa tamang panahon, dinako mo kami para tanggapin ka. Sa mga moments, Lord, na walang-wala kami, bagsak na bagsak kami, wala kami makapitan, wala kami matakbuhan, you rescued us from all of that. When we are at our lowest, you showed us grace, you showed us mercy. At hindi sapat ang mga salita, Lord God, para pasalamatan ka. Pero gayon na lamang, Lord, ang aming pagpapasalamat sa iyo. From the bottom of our hearts, that while we are still sinners, Christ died for us. And now we are saved because of what He did. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Tunay nga na ang bawat isa sa amin ay tinuring mo ng sariling anak. At hindi na kami maniniwala sa mga accusations ng kaaway. At patuloy kaming mananalig that the identity that we have is not the identity na inilalagay sa amin ng Diablo, ni Satanas, kundi ang identity na sinabi mo sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, na kahit na kami ay mga ampun mo lamang, pero never namin na-experience na kami isang ampun sa iyong paningin. Tinuring mo kaming parang sarili mo, anak. At tunay nga, O Diyos, hallelujah. Praise you. Glorify you, Lord. Give you all the praise and the honor. Thank you for making us, Lord, your sons and daughters. Thank you, Lord, for clarifying who we really are sa mga mata mo. We are part of your family. We are not strangers. We are not your enemies. No more. But we are your own. Hallelujah. Purihin ka. Tinataas namin ang dakilang pangalan ng aming Diyos. Ang aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Aming Hari, Panginoong Hesukristo. Purihin ka, dakilain ka. Hallelujah. Amen. Amen and amen.